He will not have his army composed of undisciplined, unsanctified, erratic soldiers who would misrepresent his order and purity. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Alam niyo po mga kaibigan, isang magandang araw na naman po sa bawat isa po sa atin dahil pag-uusapan na naman po natin ang tungkol sa atin pong mga kalusugan. Kaya sa atin pong pasimula, tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat, ang aming pong papuri sa inyo pong dakilang pangalan. Alam niyo po, Ama, ang lahat po ng aming mga pinagdaanan sa nakaraang mga araw at dalangin po namin, Ama, ang kapayapaan ng aming kaisipan, ng aming puso, gayon din po, Panginoon, ang kalakasan nawa po na mula po sa banal na Espiritu ang manguna po sa amin at maging source po ng aming pong strength today, especially the knowledge and wisdom that we need, Father God, to understand your purpose, to understand the 8 laws of health, and for us to follow and obey the 8 laws of health. Thank you so much, Lord God, for all the blessings that you have given to us. All this we ask in Christ's holy name we pray. Amen. Mga kaibigan, isang magandang panimula po ang ating pong binasa kanina at yun po ay matatagpuan sa The Review and Herald. Alam niyo po, napakaganda pong pag-usapan yung mga nakalagay po sa Spirit of Prophecy, di ba, Doc? Yung talaga mga visions talaga ni Mrs. White, which is, basahin natin ulit. Sabi dito, let us remember that we are laborers together with God. We are not wise enough to work by ourselves. God has made us His stewards to prove us and to try us, even as He proved and tried ancient Israel. He will not have His army composed of undisciplined, unsanctified, erratic soldiers who would misrepresent His order and purity. Mabigat, Dok, ano? Pero napakamalaman po, mga kapatid, dahil itong talatang ito ay talagang nagbibigay po sa atin ng reminder not only doon sa ating spiritual na paglakad papunta po sa Kanya dahil naghahanda po tayo sa Kanya pong pangalawang pagdating. At syempre, kailangan din po nating ihanda yung ating pong physical na pangangatawan ng ating mental health para po sa Kanya pong pagdating. Anyway, napakagandang paalala o bahagi na dapat tayo magkaroon ng patalinuhan na maalala natin na meron tayong gawain na pinagkaloob ng Panginoon, na dapat tayo talaga maging matalino at ating isipin hindi natin kaya. Kaya yung yung message ng righteous by faith, actually talagang galing lahat sa God yan eh. Kaya nakita ko yung kapamaraanan na pag ang tao ay laging ipinokus yung isip niya doon sa pagmamahal ng Panginoon, nalalayo ka doon sa pagkahulog doon sa kamalian. Kaya the only way for us to overcome ay magkaroon tayo ng kaisipan na yung Panginoon ang talagang pwede lang na makagawa ng bagay na mahirap nating may sagawa sa ating buhay. Kaya I am encouraging all of you this morning to see to it that because we are dealing actually sa kabuuan, na alam natin kakalakip dito yung mensahe ng pangkalusugan na kung pagkaminsan ito yung na hindi nabibigyan ng daan. Alam mo, napansin ko, pag napakain ako ni Betchin, agad-agad namamagay yung mukha ko. O kaya naman, kunyari, yung pansit, niloko ko. Sasabihin, walang halong manok. Pagka yun nakain ko, right away, mamamagay may epekto na. May epekto na. Kaya pala pag matagal ka ng vegetarian, talagang masasabi ko na ikaw mismo yung hindi na tatanggapin ng katawan. Bagaman wala na sa panlasa mo, pero pagdating pa sa katawan mo, makikita mo yung nangyayari sa katawan mo mismo. Totoo yun, Dok, no? Yun yung sinasabi ko sa mga nag-a-undergo ng program na pagka kumain ka ng therapeutic food, kunyari may cancer ka, 6 months ka na kumain ng 100% natural. Pag biglang kumain ng mali, kuminsan doon bumibigay. Kasi siyempre, breed ng yan ng lahat ng bakterya na hindi na sanay yung katawan mo ron. Tapos bigla mo, for example, ikaw, naka 1 year ka na siguro mahigit na vegetarian. Iba na yung system mo. It's no longer the same like before.
So you must consider that. Or else, maaaring magkasakit ka. Totoo, Dok, no? Magkakaroon talaga siya ng ibang effect sa atin, especially yung bad effect, katulad yung allergies, yung nangangati. Na-experience ko din yan, Dok, kasi katulad yung na-experience mo na, kunyari hindi sa amin sinabi na talagang may halo pala, kahit yung pangsahog lang nila, mga ganun, pampalasa nila, which is hindi po yun maganda because remember, pinag-usapan na natin ang accountability natin sa atin pong Panginoon. Nagsinungaling tayo sa kapwa natin, pero mas nagsinungaling tayo dahil niloko natin, hindi lang yung kapwa natin, kundi pati ang atin pong Panginoon. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, ang ganda ng pinag-uusapan natin kasi this is about health, yes, but we are focusing on what? Kung ano yung nakakasira ng sistema natin, ng mga senses natin, and most especially, ito ngang cancer, Doc. Kaya ang ating topic, mga kaibigan, sa araw pong ito is the reality of cancer. But anyway, bago tayo pumunta ron, ibig ko lang bigyan ng konting tuon yung bahagi ng kung paano ibig ng Diyos na ang kanyang mga anak o mga manggagawa ay magkaroon sila ng tinatawag na kalayaan, na maintindihan nila yung purpose kung bakit tayo tinatawagan na maging kabahagi ng kanyang gawain. It means we should be laborers ng ating Panginoon. Ang sabi nga, kaya pala yung Etlo sa Pelt, habang aking iniisa-isa ito, bakit nalagay doon yung temperance? Yung pala talagang kasama talaga yung, pag sinabing temperance, ano ito, disiplina ito eh. Pag wala kang disiplina at ano sa sarili mo, eh hindi yun yung panukalan ng Panginoon. Hindi pwede tayong bilang pinili niya, i-represent natin siya eh. Tapos tayo mismo walang disiplina sa sarili natin. Di ba may kasabihan nga, kung naghahanap tayo ng ang ikaunlad daw ng bayan, disiplina ang kailangan. Eh paano madidisiplina yung mga tao sa kapaligiran kung mismo yung gobyerno natin wala ring disiplina sa mga tagapanguna sa kanilang gawain na pinagkaloob ng ating poong may kapal. The same thing naman sa gawain natin sa ating iglesia. Na kailangan talaga, especially itong mga nasa stage o nasa, anong tawag dito, yung nasa estado na sila yung pinagkalooban ng ganung uri ng katungkulan, ay nakikita ko na mas mabigat yung tinatawag na responsibilidad. Kaya nga pinag-usapan natin yung word na cancer, actually, ang sakit na cancer actually, ito yung pinaka-end stage ng pang-aabuso sa loob ng katawan ng tao eh. Yes. At matapos nating maintindihan kung ano yung kapamaraan ng tungkol dito, na binigyan tayo ng good news na hindi naman dapat tayong isipin na wala nang kakayanan ng katawan natin para handlein yan. Pero napakarami naman nagbago sila ng lifestyle at nag-undergo ng internal cleansing at namuhay sila sang-ayon dun sa Etlo sa Pelt. Maraming sumurvive eh. Amen. Kaya ang good news na ibig kong bigyan ng focus ngayong umaga ay dapat nating malaman na tayo mismo yung sumisira sa katawan natin eh. Hindi naman talaga niloob ng Panginoon na magka-cancer ka eh. Kaya nga nabe-bless talaga tayo. Siyempre, nung nabasa ko nga yung librong to, actually, napakatagal ng panahon kong inuulit-ulit to, hindi pa rin ako Nagsasawa. nauubusan ng ano, laging meron pa rin eh. Yes. Nakita ko doon na yung sakit na cancer pala ay bunga ng yung pagsalangsang sa batas ng kalusugan. Kasi sa unang utos pa lang yung nutrition. Hindi naman nilagay doon yung flesh food ay part ng system ng katawan ng tao. Yes. Pinahintulot lang. But hindi will ng God. Kaya nga sabi nga pinahintulot lang kumain ng tao ng flesh food for temporal situation or basis nung nagkaroon ng baha. Kaya kung titingnan natin talaga, kung ating titingnan, actually pwede nating maprolong ang buhay eh. At pwede naman nating Ikli. mapaikli. Ang sabi nga, the fear of the Lord prolongeth life, but the life of the wicked shall be shortened. Binanggit yan sa Proverbs 3. So kung titingnan natin ito, kung po pwedeng maprolong sa pagsunod sa ating Panginoon, nang pinaliwanag ni Miswa itong tinatawag na fear of the Lord, alam natin yung unang pabalitang anghel, yung fear God and give glory to Him, di ba? Yes. Yun yung unang pabalitang anghel dahil yung judgment
kasalukuyan ang Panginoon natin, ihaharap tayo dun sa husgado. Na sabi dun sa 2 Corinthians 5:10, kung ano man yung ginawa mong mabuti o masama sa katawan mo, haharap ka sa hukuman. Ang tanong nga dito, kailangan nating malaman ano ba yung ikakaso sa atin ng ating kaaway. Ang unang kaso na kanyang ibibigay, ay nagawa mo ba yung bahagi mo sa iyong kalusugan? At yung unang pabilitang anghel, hindi mo pwedeng bawasan. Yes. Kaya nga nung pinaliwanag ni Miss White dito yung give glory to Him, kaya pala tinawag na kamay. Napakahalaga pala ito sa pagpapadala ng pabalita. Kaya nga everlasting gospel to preach unto them, to every nation, kindred and tongue, and people saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. And worship Him. Pinag-usapan natin itong true worship na kailangan malaman natin yung lumalang ng langit at ng lupa. Kaya nasulat sa 10 Commandments, sa 4th Commandment, doon mo makikita doon na nandun yung authority niya, nandun yung selyo niya. Dahil kung tatanggal mo yung 4th Commandment, anybody can claim that. Yes. Pwedeng maklaim nila sila yung gumawa nung tinatawag na 9 Commandments. Pero pag nilagay mo yun, ay alam mo na ang Panginoon ang lumalang sa sanlibutan. Amen. Kaya ito yung number 1 na gawain ng kaaway actually. Kaya napakahalaga. Kaya pag sinabi nating kasama yung health message o right arm, ikaw ba for example, kalpintero ka, wala kang kamay, sa tingin ba epektibo yung pagtatrabaho mo? Hindi do. Hindi Paano ako mo makakagawa. mapupukpok yung martilyo? Wala. Binibigay lang natin yung alam mo na, yung message ng 10 Commandments. Wala namang law of health. Di ba nakalagay sa 43 ng Council on Diet, yung health law, kaakibat, Yes. kapartner. The right hand. Kapartner yan ng ating pabalita. Kaya for example, manggagawa ka, binibigay mo kalahati lang. Wala. Matatapos mo Kulang. ba yung gawain? Hindi. Magkakamatay ang mga yan. Ngayon, ang tanong ko ito, bago natin ituloy dyan, meron binanggit si Miss White na pwedeng pahabain. Basahin natin sa page 164 ng Council on Diet and Food. Ang ganda ng ano kasi rito 162. Ang sabi, the Lord has chosen you to do His work. And if you work carefully, prudently, and bring your habit of eating in strict control to knowledge and reason, you would have many more pleasant, comfortable hours than if you acted unwisely. Put on the brakes, hold your appetite under strict control, and then leave yourself in the hands of God. Prolong your life by careful supervision of yourself. Amen. So, hindi pala po pwedeng walang tinatawag na, ang sabi nito, put on the brakes, hold your appetite under strict control. Grabe. Strict control. Ba't hindi ito? Pinili tayo ng Panginoon dito sa ganitong uri ng gawain. At kung tayo daw talaga'y mag-iingat at tayo'y susunod doon sa tamang kapamaraanan ng pagkain at gagamitan natin ng striktong pagpipigil and leave everything to Him, and God will prolong your life. Amen. Ngayon, paano mapoprolong ang life? Di pupunta rin tayo sa batas ng temperance. Bakbakan ito. Kaya hindi ganun kadali ang labanan. Alam ko, gift out ng Panginoon ng ang 8 laws of Tulong health. talaga. Pero alam ba na pwede mong paiksiin? Oo, Gusto mong basahin natin kung anong Sige, Dok. pampaiksi? Oo, para malaman din ng ating pong mga manonood, di ba po? At kung meron po kayong mga katanungan, mga kaibigan, ay maaari nyo din po itong isend or i-komento po dito po sa ating pong programa ng Kaalamang Pangkalusugan at atin pong sasagutin yan. Sa 373, kung hindi ako nagkakamali dito, ang sabi dito 373, the same book. After the flood, the people ate largely of animal food. God saw that the ways of men were corrupt, and that He was disposed to exalt Himself proudly against His Creator and to follow the inclinations of His own heart. And He permitted long-lived race to eat animal food to shorten their sinful lives. Grabe, Dok. So, pwede mo palang paiksiin. Sino raw yung
iiksi yung buhay. Eh ang sabi, siguro, Tagalogin mo nga na maganda ito. Ulitin ko And he permits the long-lived race to eat animal food to shorten their sinful lives. Soon after the flood, the race began to rapidly Mabilis. decrease in size and length of years. Grabe. Pinaliit na, pinaigsi pa yung buhay ng tao nung panahon na yon, nung sila ay nagsimulang kumain ng Matindi animal rito, food, ng yung animal doon na flesh. kumakain ng animal food, ay iiksi yung buhay ng makasalanan. Yes. So, ibig sabihin, pag kumakain ka ng animal food, may iksi yung buhay ng makasalanan. Oo, Dok. Eh, anong kategorya meron ka? Makasalanan. Eh, gusto mo ba yun? Ayoko, Dok. Ibig sabihin yung buhay mo, pumanda ka pa. Ayoko. Siyempre, gusto ko matangkad ako. Di ba? Sino ba naman ang gustong maging maliit, mga kaibigan? Mo, 14 feet si Eve, 16 feet si Adam. Kaya nga, ilang feet lang ako. 932 years ang buhay nila. Si Matusela nga, 969 eh. Si Noah nga, 950. Grabe, Hindi no? naman kumain ng flesh food eh. Ang tanong ito, kaya may choice na tayo. Ngayon, nagka-cancer ka. Ito na. Ang tanong, nung pinanganak ba tayo, wala tayong kakayanan para labanan. Lahat tayo may cancer cells sa loob ng katawan. Yes, that's true. Kaya lang, hindi naman sila ganun ka-agresibo. Dahil meron tayong tinatawag na depensa dyan. Hindi Kung siya tawagin activated. mga antibodies. Kaya ito yung bahagi na sabi ko nga, kung tayo magiging totoo, at yung 8 laws of health, may ibabahagi natin sa lahat ng ating mga kababayan. At magkaroon tayo ng, kung pagka minsan yung 10 utos, di ba? Thou shall not have other gods before me. Thou shall not make any graven image, if I'm not mistaken, Yes, right? that's right. Thou shall not take the name of the Lord in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ito yung saligang batas na Para sa isinulat ng Panginoon. Panginoon sa bato. Yes. Na ang Panginoon ay God, hindi siya gagawa ng 10 utos na okay lang sundin mo o hindi. Nang ginawa ng Panginoon ang 8 laws of health, isa lang palang author nito. Dahil pwede ka magpakamatay ng hulugan. Kaya magkakasala ka rin sa 10 Commandments. Totoo, Dok. Pwede ka magsinungaling sa sarili mo. Yes. Sa pamamaraan ng pagkain mo. So dito ko nakita, bakit ganoon? Pagka ikaw ay nagkaroon ng kasalanan, sa 10 Commandments, lalo na pag ikaw ay nagnakaw, big deal. Pero pag nagpuyat ka, meron bang big deal? Meron. Meron bang nagsisisi? Nagre-repent? Naku, yun ang talagang Meron bang mga wala. matatabang hindi nag-exercise na nagsisisi? Alam ba yung kung anong kasalanan? I'm sorry, I am very straight. Ang kasalanan sa banal na espiritu ay yung kasalanan hindi mo hinihingi ng tawad. Totoo. Sinong humihingi ng tawad sa pagpupuyat? Wala. Sinong humihingi ng tawad sa hindi pagkain ng back to original diet? Wala. Sinong hingi ng tawad doon sa mga hangin na ang nakukuha nila sa kamay nila ay polluted? Wala. Wala na. They become numb. Yes. But the moment na intindihan mo na ito pala kasalanan, patatawarin ka anytime. Alam mo bang walang kasalanan hindi pinapatawad ng Panginoon? Totoo. Ikaw na lang ang, kumbaga sa final judgment, ganito yan eh. Si Satan kasi ang trabaho niyan, ilista lahat yung kamalian mo eh. Yes. Pero ang tao, the moment na humingi ka ng tawad, burado lahat yung kamalian mo. Totoo, Dok. Pero ang ipapatawad sa'yo, yung na-realize mo na mali talaga, At hindi mo nababalikan. nalulumbay ka, Yes. nagkakaroon ka ng grieving, nagkakaroon ka ng Nanlulumo tinatawag, ka. Lord, nagkamali na naman ako. Napuyat na naman ako ang gabi. Ako, hiningi ko ng tawad yung puyat. Na ngayon, nung araw, hindi. Wow, congratulations, Dok. Ngayon, pag ako'y napuyat, Lord, sorry po. Hindi na po ako ulit bukas. Ako naman, Dok, nananalangin talaga ako. Lord, tulungan mo po akong maging maaga matulog sa kinabukasan Yung o fresh air, mamaya. humingi ka ba ng tawad pag hindi fresh air yung hangin Oo mo? din, Dok. Alam mo kung bakit? Kapag nagpupunta ako dito Humingi ka sa... lang ng tawad, segundo. Dahil habang humihigop ka, every 2 seconds, Kaya nga every 2 seconds, kailangan hingi ka ng tawad. Kaya nga Ay, di ba? paano yun? Grabe naman. Pero alam niyo po mga kaibigan, totoo po yun, no? Na reality po talaga. That's why we are talking about health here because we want all of us to be healthy and to prepare our physical bodies doon sa pagdating ng Napakasakit ating ito, Panginoon. kaya alam mo ba, kung minsan ayoko i-topic to eh.
Siyempre, napakaraming masasagasaan. Gano'ng karaming Adventist na nakatira sa Metro Manila? Totoo, Dok. 1902 pa pinapaalis dyan. Yes. Baka isipin naman, masyado naman tayong drastic. Ano tawag doon? Yung... Extreme. Hindi lang yun, may tawag sila eh. Yung napakasakit. Kuya Eddie. Na siyempre kahit pa paano, alam nga namang hindi mo i-remind. Yes. Ito lang naman yung kakayanan na po pwede nating maisagawa. Kaya nga sabi ko, kapag pinag-usapan ng 8 utos ng pangkalusugan, walang personalan ito. Hindi pinag-uusapan dito yung lahat tayo nangangailangan ng biyaya ng Panginoon. Napagkalooban tayo ng kakayanan na ma-realize natin na ayon niya na magkaroon tayo ng karamdaman na papaano kung bumigay ang ating kalusugan, katulad ng sakit na cancer. Oo, totoo, Dok. Alam mo ba, napakarami kami na-encounter na nagkaroon ng sakit sa baga, cancer of the lungs. Hindi na nigarilyo. Second-hand smoke. Hindi rin, wala din. Wala din, Dok? Alam ba kung paano? Paano, Dok? Talagang mula nung Metro Manila talaga. Ayun, yung pollution. Tapos puro aircon yung hangin nila. Isipin mo nag-opisina ka, nagda-drive ka, aircon. Pagdating mo ng opisina, aircon. Pagdating mo ng bahay aircon. Ano pa yung totoong hangin na kuha mo? Wala na. Ngayon, pag nakaka-cancer ka ngayon, sasabihin mo, bakit ka pinabayaan? Samantalang binigyan tayo ng libre na regalo Yes. ng magandang hangin sa kapaligiran. Kaya tutok tayo, pasensya na po kayo dahil cancer ang topic natin. Siyempre, para siguradong hindi tayo prone o malagay sa peligro, wala namang masamang magpaalalahanan. Yes, totoo. Ang sabi nga ang paalalay gamot sa taong matigas ang ulo. Ayan, kaya bato-bato sa langit mga kaibigan, ito na po, didiretsuhin na po natin mga kaibigan, reality of cancer. sfgate.com, December 27, 2018, published the disadvantages of a diet with little meat. Yes, tama po kayo nang narinig mga kaibigan. Dito sa Kaalamang Pangkalusugan, we're talking about plant-based diet. But here, in sfgate.com, back 2018, they said the disadvantages of a diet with little meat. Bakit kaya? Iron deficiency. Mababa nga naman ang iron mo. One of the most disadvantages of not eating enough meat, especially for women of childbearing age, is the development of iron deficiency anemia. Number 1. Pangalawa, lack of satiety. Pangatlo, not enough zinc. At yung pang-apat, lack of cholesterol. Tama nga naman. Kasi yung mga bagay na yan, kailangan natin sa ating pong katawan. Siyempre, kailangan natin ng nourishment, di ba, Dok? Pero, alam niyo po mga kapatid, hindi lang po yan ang may sagot. Kasi this is back 2018. Sumagot si Helpline. Sabi ni Helpline noong August 2021, the benefits of not eating meat. Animal proteins, especially the red and processed meats, have been linked to an increased risk of colorectal and other cancers. Plant-based diets that limit these meats or exclude meat entirely are associated with a lower incidence of colorectal cancer. Now, Doc, may tanong ako. Maraming mga kaibigan natin ang nagtatanong, bakit po kaya nagkaroon ng colorectal cancer? Ng cancer sa stomach, ng cancer sa gallbladder, cancer sa ganito. Bakit? Lahat po yun yung pagdadaanan nung digestion mo. Yun yung pagdadaanan ng mga pinakakinain mo. Di ba, Dok? Kaya nagsisimula yan sa bibig natin, mga kaibigan Kapag nagsimula siya sa bibig, kaya dapat ito yung, naku, Gladys, mali ang kinain mo. Dokta, mali ang kinain mo. Di ba, dapat ganun tayo Pero hindi Ay, ang sarap ng ganito. Ay, ang tamis, pahingi pa nga. Isang sandok pa nga. Extra naman ganito. Pabaon pa nga ako. Pakibalot nga. Di ba, ganun tayo Yung una na binanggit mo, yung kukulang ka sa vitamina o sa iron. Iron. Actually, di ba, napakarami namang vegetarian ngayon. For example lang ako, for more than 35 years, hindi naman ako nakaranas na kulang ako sa iron. At ito napag-aralan naman ng mga leading professionals, especially the material that the body requires, especially blood or iron. Nakita nila yung green blood ay merong tinatawag na kakayanan. Kasi pag chinek mo yung dugo ng halaman, ang pinaka-juice nito
ay magnesium. Nang chinek nila yung chemistry ng green blood at ng dugo ng tao, halos parehas lang sila. Ang pinagkaiba lang yung pangalan. Sa dugo ng halaman, magnesium. Sa dugo ng tao, iron. And the moment you eat a lot of like yung alokbate, Yung mga green leafy mga vegetables green leafy, natin. talbos ng kamote o arampalaya, malunggay, ang tataas ng magnesium yan. Na the moment na pumasok yun sa katawan, ay nagiging blood. So yun yung hindi nabibigyan ng tono ng iba. Kaya kung talagang tama yung pagbe-vegetarian mo at magulay ka, kasi marami naman nagbe-vegetarian kasi, na more on tokwa Totoo more yun, on Doc. veggie meat Veggie meat, yes. So ang nangyayari ngayon, parang nadi-discredit pa nila yung pagiging vegetarian nila doon sa mga iba na tumitingin sa kanila. Totoo, Doc. Pangalawa, pag pinag-usapan naman natin yung animal material, kaya nagkakaroon ng colon o colorectal, simply because there's no fiber pag kumain ka ng flesh. Yes. Plus yung tinatawag na denatured na mga tinatawag na mga material niyan, lalo-lalo na yung mga taba niya, dahil dumaan na yan sa high temperature, ay nagiging saturated. At ito talaga ay hindi maganda sa gallbladder. Kaya karamihan po ng mga tinatama ng nagkakaroon ng gallbladder stone, ito yung mahilig kumain ng mga May taba. mamantika Totoo, Doc. o taba ng Yes. flesh food. Kaya I would say na hindi dahilan sa dinidiscredit ko yung findings nila regarding with that scenario, that those people who are eating vegetable or vegetarian are prone to have a lack of zinc Iron, or yes. iron or whatsoever. So yan naman ay napakarami na namang study tungkol dyan. Kaya buti na lang na merong panibagong study Yes. na natuklasan nila na talagang itong pagkain ng karne ay cause ng colon cancer. Ang dami kong pasyente na nagkaroon ng cancer gawa nung hindi kumakain ng gulay. Puro flesh food. At saka alam mo, Doc, no, sa atin pong mga manonood, kasi binanggit na, in-explain ni Doc yung iron deficiency, which is hindi nga naman talaga. Dahil tama talaga na may sariling dugo ang halaman. At ako personally po, I can testify to you na talagang, in front of, the whole people of the Philippines and all over the world, malakas po talaga akong kumain, especially po ng gulay. At hindi po yan lingid sa kaalaman ni Doc Tam. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi po ibig sabihin na dahil hindi kami kumakain ng meat, ay kulang kami sa mga ganito, ganyan. Kasi maganda yung point ni Doc na regarding doon sa veggie meat natin, regarding doon sa mga tokwa natin. Kasi, syempre, some of us, we are, yung pag minsan gusto natin, Doc, makatikim ng parang may meat, di ba? Parang ganun. Yeah. That's why meron tayong mga alternatives. Pero it doesn't mean na puro yun po yung kakainin natin. Kaya haluan mo din ng gulay. Yes, kasi yun talaga yung may nutrisyon. Kasi flour lang, harina lang po yung nandoon sa veggie meat natin. Unless kung meron siyang mushroom. Di ba, Doc, yung mga ganon. Also, itong satiety natin, yung pagiging busog natin, alam niyo po, mas mabubusog po tayo mga kapatid doon sa Ako po, personally, twice a day lang talaga ako kumakain. Twice a day, na malalaki yung servings talaga na puro halos talaga gulay. Kaya, mga kapatid, I am praying that all of us will pursue, will persevere, will endure, na kahit mahal ang bilihin ng gulay natin, ng prutas natin, we will choose the healthy lifestyle because we are living in the last days and we need to prepare ourselves, our physic, our mental health sa atin pong pagdating po ng ating pong Panginoon. At yung yung binanggit mo na you are eating only twice a day, actually ito yung gumamit sila ng mga makabagong terminolohiya Yung tinatawag na intermittent. So pag sinabi natin intermittent, ito yung bahagi na meron kang 16 hours na, di ba meron tayong napanood niya isang doktor na napakalakataba niya, ang dami niyang sakit. Ang ginawa niya ay nag-fasting siya ng 16 hours. Actually, ito yung kay Ellen G. White Nakasulat siya. Twice a day. Hindi ba tayo natutuwa na advance talaga tayo tungkol dito? At yung point na, alam mo ba yung katawan natin? Pag nag-fasting ka, kung may mga cancer cells ka, kakainin ng katawan mo yan Totoo, Doc. Pati toxin sa katawan mo. Yes. Uubusin nila yan. Kaya pag nagpa-fasting ka at nakapagpapahinga yung katawan mo,
Kaya alam mo yung every Sabbath, kung magagawa lang sana na huwag nang kumain. Kung po pwedeng may sabaw ka lang ng buko, dali mo na yung laman ng buko, may tubig ka. Kung magagawa Enough ito, na yun. magiging very clear ang utak ng tao eh. Totoo, Dok. O kaya kumain lang ng fruits. Kunyari may saging ka sa Yung mga umaga. light meals lang. Sa tanghali, magpapaya ka. Sa gabi, magsabaw ka ng buko o yung pinaka-in-between mo, yung Yes. sabaw. Actually, during Sabbath, talagang hindi aantokin tayo. Totoo, Kaya lang Dok. kung pagka minsan, siyempre, hindi natin Maiwasan. basta maiwasan. Nasanay talaga tayo dun sa talagang Ang pag-Sabbath grande. Talagang Patlak kung patlak. kainan talaga. Kaya nangyari, inaantok. Alam mo, Dok, gusto ko yung binanggit mo kanina. Ginagawa pang tulugan yung church eh. Naku, uy, totoo yan, Tapos Dok. kumain ng tanghalian, kanya-kanya silang hilere. Oo, eh, sinabi yung na nga silya. sa Bible na, sinabi nga ng Miss White, hindi tayo dapat mag-take even nap eh. Kasi special lang na yun eh. Isang araw nga lang yung Sabado eh. Dahil Dapat lang sa puro napasob. papuri sa ating Kasi pag Panginoon. na-overeat ka kasi, ang tendency mo, aantukin ka eh. Yes, the blood will go to Kaya your mga kapatid, stomach. siguro it's time for us to be open enough na kung maaari sana pagdating ng Sabado, magpatlak man, putas na lang ang pagpiestahan. Ayun, amen. Kasi alam mo yung prutas, pag kumain ka ng kalahating papaya, hindi mo kaya eh. Puta ka na eh. Totoo, Dok. Kasi binibigyan ka ng katawan mo ng palatandaan na you have enough. Hindi ka tulad Nakuha ng mo na kanin, yung nakaisang nutrients. plato ka na. Walang nutrients, Dok. Eh Puro palibasa, sugar hindi nakukuha lang, ng katawan mo yung carbohydrates. nutrients. Kaya, come on, I need some more. I need nutrients. Come on, you're eating a lot, but I'm not Kaya- getting anything out of it. Please, Lumalaki yung give tiyan me some natin, more. wala namang Some nutrients, more. yes. Eh, di nakadalawang plato ka na gusto mo pa rin. Kasi meron kang magandang ulam. Pero subukan mo kumain ng pakwan. Naku, Dok, busog ka agad. Ang bilis mo sabaw ng buko. Busog ka agad. O bakit agad-agad sasabihin ng katawan mo, wag tama na. na. Parang ikaw na rin mismo umayaw eh. Yes, Kasi ang katawan mo, binigyan ka ng tinatawag na signal na palatandaan niya na we are okay. Amen. Kaya Nakuha mo pag na yung kumain ka ng nutrients. tinatawag na, for example, kumain ka ng pansit, kumain ka ng palabok, aba isang platong palabok na. Hindi ka pa busog. Katulad ng ice cream, naka-isang tasa ka na. Gusto mo pa. Maya-maya, meron na naman. Gusto mo, isang tasa na naman. Totoo yan, Dok, di ba? So yun yung point na ating binibigyan ng daan. Kaya yung dapat talaga sa tao meron tinatawag na katalinuhan. Yes. Lagi natin. Kaya kung Sabado at kakain tayo ng ang atin ng pagsasalu-saluhan, magkanya-kanyang dala. O sige, dala kayo ng papaya. O magdala kayo ng saging. Totoo, Dok. Dala kayo ng kaimito. Dala Naku, kayo ang ng sarap. pinya. Oo nga. Naku, O, Dok, edi, ginugutom na ako, Dok. So yun yung variety na dapat na Kinakain natin. sige na, bahala na kayo. Damihan nyo na kung kaya. Hindi naman niya kaya. Makakakain ka ba ng napakaraming ano? Isang tiklis na kay Mito, hindi Alam mo, naman. sikreto, Ano, Dok? pag nagpapatlak na, Ano? kunya nakalagay mga prutas dyan. Eh siyempre, baka magkaubusan. Oo. Alam mo sikreto, para kumasya, Ano, Dok? painumin mo muna ng buko. Ay, totoo yan, Dok. Mga tiga-tigalawang baso. Oo. Naku, busog ka agad dun. Ako nga, busog na ako. Isang buko pa lang. Ay, ibigay mo agad yung, ayan, 2 baso sa'yo. Okay. 2 baso Habang sa'yo. nakapila po sila. Pagkatapos niyan, hindi na makakain ng marami yan. Totoo, Dok. Kaya pag may party ka at medyo marami kang bisita, huwag mo munang paupuin. Painumin mo ng buko. Oo nga. Tama yan, Dok. Sige, nakakuha ko ng tips sa inyo. Kaya sa atin pong mga manonood, kung gusto nyo pong magkaroon ng handaan, maglagay po kayo ng buko muna bago po kumain ng ating pong mga bisita. At ito na po, ituloy na po natin mga kaibigan. Anyway, bago natin ituloy, Oh, ano alam yun, mo Dok? yung buko kung bakit ganun? Bakit, Dok? Eh, nandun pala lahat yung mga sustansya. Yes, totoo yan, Dok. Kaya pala yung buko, kinuberan eh. Isipin mo, meron ng skull. Iningatan talaga. May Oo. skull na. May At may coconut banot shell. pang berde. Yes. Para kung lumaglag siya, Safe pa din. safe pa rin siya. Alam mo, pinaka-protektado na nakita ko, ang buko. Totoo, Ang tanong ito, bakit? Tatanungin kita. Oh. At kung hindi mo alam, itanong mo sa mga viewers natin, bakit nilagyan ng skull ang buko at bakit nilagyan pa ng makapal na balat ang buko? Anong reason? Alam mo, Dok, may naiisip akong sagot kung bakit. Pag-aralan mo mabuti. Oo. Pero itatanong din natin yan sa ating pong mga viewers. Mga kaibigan, kung alam nyo po ngayon ang sagot, isend nyo po yan ngayon dito po sa Kaalamang Pangkalusugan kung bakit po kaya pinakaingat-ingatan talagang may coconut shell, may bao na, tapos meron pang outer covering ang atin pong buko. Napakagandang Bakit kaya? katanungan yan. Diba? Napakagandang Bibigyan ko katanungan sila talaga. ng clue. O sige, Dok. Ano yung clue? Bakit yung ulo natin ay merong skull Ayan. at may buhok pa? Anong purpose ng buhok? Yung buhok? For protection, Dok. Ang buhok, pag nakalbo ka,
masyadong direkta yung tama ng araw. Totoo. Hindi po pwedeng kailan merong Yes. Kumbaga parang may cooling effect siya. Yeah. Di ba? isa yan. Oo. Isa pa lang yan. Oh, oo nga, no? O, di ba? Kasi bakit ano yung kinokobera ng Yung skull? brain. Yung brain natin ang Ibig sabihin, yun yung kinakobera. pinakamahalagang part ng katawan. Oo. So, ibig sabihin, clue pinakamahalaga. yan. Nako, ang ganda Kaya isang nito. bagay na ibig ko lang bigyan ng daan ngayong hapon, napaka-blessed tayo mga Pilipino. Amen. Bakit? Maraming buko. Punta ka ng Russia, punta ka ng Ibang bansa. Amerika, punta ka ng Europe, wala naman buko eh. Totoo, Dok. Di ba? Only in the Philippines. Kaya, Kaya mga huwag naman natin kaibigan. sanang basta na lang na baliwalayin ito. Kung pagkamisan pinagpapalit natin sa instant noodles ang buko. Uy, totoo yan, Dok. Na ang cover lang naman plastic. Anyway, iwan natin sa mga viewers yung kasagutan. Para Yes. next episode natin, Oo nga. makatanggap tayo ng mga kani-kaniyang kaisipan tungkol dito. Oo Kung nga, bakit gano'n yes. ang Totoo, binigay Doc. ng Panginoon na protection dito sa buko. Ayan, salamat, Dok. At ito po sa atin pong mga manonood, huwag niyo At pong meron pang kalimutan. isa. Oh, ano, Dok? May tawag dito sa buko. Ano, Dok? Pero hindi naman ito alang kinalaman to sa katanungan. Okay. Ito yung tinatawag na nagre-represent tree of life. Aba, yes, Talagang ang buko. maganda sa katawan talaga. Okay. Ang buko ay nagre-represent ng tree of life. Yeah. O, di ba? Kasi nga naman, buhay ka na sa isang buko lang eh. Busog ka na, di ba? Yeah. Grabe, no? Sa atin pong mga manonood, ihanda niyo po yung cellphone niyo, mag-comment po kayo ngayon dito po sa Kaalamang Pangkalusugan at magtanong din po kayo, baka alam po ng Bigyan ko ng katabi isa niyo. pang, isa pang benefit. Oh, sige, ano pa, Dok? Ito, napag-aralan ng mga leading professionals, especially the people who are studying about the benefit of getting enough, what you call it, nutrients, especially the brain. Ito palang buko, meron siyang, kaya nung malaman nila yung cold press na yan, lahat naman pwedeng gumawa niyan, na extra virgin. Yung palang mga may sakit sa Alzheimer at may mga problema sa brain na naging malimutin, kulang doon sa essential fats na yun. Yes. Yan pala yung ang tawag nga dito para bang transmitter. Neurotransmitter. Ito yung tinatawag na nagdadala kung paano mapunta yung mga sustansya sa brain. Okay. Nung maintindihan nila, ito palang buko talagang grabe pala yan. Iba ang sustansya. Ibang klase Iba ang talaga. nutrients. Kaya ako sa totoo lang, na-inlove ako sa buko. Ayun naman. Aside from your wife, Doc. Grabe talaga yung buko. Kaya ting umaga yan, hindi pwedeng wala ako isang basong buko. Yun, totoo, Sabaw ng Doc. buko, pagkagising. Yes. Kasi i-alkaline ng dugo mo niyan. Totoo, Doc. No? Kami din sa Grabe, bahay, inisip talagang mo, lagi may buko. baka hindi nila alam. Another study. Oh, ano, Doc? Gaano katagal sumipsip ng pure water ang buko mula sa ground? Nako. Mga kaibigan, Tapos kung alam niyo po ang babaliwalain sagot, mo. i-message niyo po. Ano man tawag doon? 100%, 101% pure water. Oh, di ba? Grabe. Ito pure yung tinatawag na water. true alkalinity. Kaya pag may cancer ka, napakalaking tulong. Paggising sa umaga, uminom ng sabaw ng buko. Amen. Ang tanong, mahirap ba? Hindi, Doc. Mahal ba? Hindi. Mura. Yes. Lalo Busog pa ka kung meron kang lugar na may tanim na buko ka na. Oo nga, di ba? Pwede para kang overconfident ka. Oo, hindi mo na kailangan magtrabaho, Doc. Kakain ka. Dahil ang buko, hindi ka ba nagtataka? Ano, Doc? Bakit pag pinitas mo, ilang buwan lang, meron na naman? Oo nga, tuloy-tuloy, Doc, di ba? Sobrang pagmamahal talaga ng Panginoon sa Pilipino. Amen. Amen. Hindi lang yun. Ano, yung Doc? saging pa. Sige. Yung saging pa tinanim mo, tuloy-tuloy nagsusuwi. Huli raw namumunga. Grabe. Pag pinag-aralan mo rin ng saging, matutulala ka. Grabe. Sasabihin mo talagang walang panalo yung mga hindi vegetarian. Totoo, Doc. Parang Hindi nakakalungkot. kayang isupply ng karne yung material na makukuha mo sa buko at saging. Yes. Ang saging natin, kahit anong buwan, may saging tayo sa ating sariling lugar. Amen. Kaya kung akong tatanungin mo, love na love ko yung bansang kinalakihan ko. Amen. Kaya tayo mga Pilipino, bagaman alam natin na napasok tayo ng mga modern food. Kaya nung unang kapanahonan, by nature ang Pilipino, very accommodating yan. Mapagmahal na mga tao yan. Kaya lang napasabukan tayo ng modernong junk food. Yes. Dinalan tayo ng China ng mga iba't ibang mga processed food. Pasensyahan. Bato-bato sa langit. Pagkakain ka, huwag kang kakain ng pagkain hindi natural. Totoo.
Nang walang value. Dahil nasa ating bansa. Katulad ang ng guaypano, o napag-aralan nila, Naku, anti-cancer, dahon pa lang. Yes, totoo Dahon yan. pa lang. Oo, dahon pa lang talaga. Bayabas, isa sa pinakamataas ng antioxidant, vitamin C. Yes. Bunga pa lang yan, pwera pa dahon dyan. Oo. Grabe, Dok. Alam mo yung dahon na yan? Pag nilaga mo yan, napakagandang pampatay ng bakterya. At Totoo, pagka naligo ka, talagang papatayin ng bakterya ng katawan mo. Yes, Alam mo, totoo, sa amin nung araw, pag medyo nangangatay yung katawan mo, maligo ka ng sabaw ng pinakuluan na dahon ng dahon bayabas. ng bayabas. Totoo, Dok. At yung mga dinudugo, umiinom ng sabaw ng dahong bayabas. Yes, totoo, Dok. Saan maraming bayabas? Dito Dito, sa atin. sa ating bansa. Yes. Kaya sabi ko talagang Pinagpala. pinagpala itong bansan to. Amen. Actually, kaya pala dito sa Pilipinas yung tinatawag na mga magagandang bagay na iba talaga eh. Mayaman tayo sa lahat. Yes, ayan. Mayaman tayo sa natural na regalo ng Panginoon. Amen. Thank you so Ang much, sarap Dok. pag-usapan ng pagkain eh, itong Oo, mga natural totoo, eh. Dok. Oo, sa Kasi totoo wala lang. talagang ilalaban itong mga hindi vegetarian eh. Yes, Pag that's pinag-usapan natin itong sariling atin napag-aralan ko itong malunggay eh. Grabe pala ang properties din ito. The power of moringa. Grabe Balikan niyo ito. po ang Natuklasan aming eh. Alam episode. na magagawa. Kung kumpleto mga libro eh. Yes. Tusok mo lang ang malunggay. Tutubon eh. Oo nga, Dok. Totoo yan. Sa Russia ba? Pwede yan. Sa Sweden. Hindi. Aba. Kaya Ituloy na natin, Dok. ang sarap ng ating pinag-uusapan dito sa cancer eh. Anti-cancer ang moringa eh. Yes, opo. Totoo yan, Oh. Dok. Kaya sa atin Pwede ka mga- magkaka-cancer. Ay, oo nga. Ibig sabihin lang, hindi mo kinakain yung tama para sa katawan mo. Kaya ang aking mensahe, doon sa may mga karamdaman, magpakatotoo tayo. Walang mirakulo na darating sa buhay ng kahit sino unless ating naintindihan yung dapat ninyong gampanan sa sariling katawan ninyo. Totoo, Dok. I agree. Or else nobody will do it for you. Yes. And no one can change your mind. Kayo lamang po. No one can discipline you. Kayo lamang po. And no one can decide for you. Dahil kayo po ang magdedesisyon para sa sarili ninyo. Para po sa akin, ako po ang magdedesisyon. That's why God gave us the freedom of choice. Ngayon mga kaibigan, alam niyo po, napakabilis po ng oras natin. Pero ito po, nais po naming ibahagi po sa inyo yung realidad regarding po dito sa isang study back 2019. Why is red meat linked to cancer? Marami tayong pinag-uusapan na ganyan. Because here it is mga kaibigan. Red and processed meat contain heme, iron, which makes meat red in color. So, yun pala yung nagbibigay, yung heme na tinatawag natin, yun pala yung nagbibigay ng kulay sa atin pong mga red meat. Now, ano ba tong heme? When heme is broken down in the gut, doon po sa atin pong pinakachan, it forms N-nitroso compounds. Ano kaya tong nitroso compounds? At ito pa, itong nitroso compounds can damage the cells lining of the bowel, which can lead to cancer. Ibig sabihin, dun sa pinaka-colon natin, doon siya namamalagi, doon siya kumakapit. At ito po, N-nitroso compounds are found in cigarette smoke. Not only that, there are two kinds of nitroso compounds. Yung una, nitrosamines, are carcinogenic in animal studies. Yes, you heard it right mga kaibigan. Matatagpuan siya sa ating pong mga karne, but have never been shown to cause tumors in the brain or spinal cord. Okay, sige. Now, the second one, nitrosamides are direct-acting agents that can cause DNA adducts. Ano naman tong adducts na to? Adducts that are not removed by the cell can cause mutations. Ibig sabihin, ito yung nanganganak. Remember, kanina nabanggit ni Doc. Mutation, kung Yes, tawagin di ba? niya. Mutation kung tawagin siya. So, dumadami siya. Nagmumultiply. That may give rise to cancer. Now, and have been shown to be potent nervous system carcinogens in a variety of species. Now, saan po tayo lulugar mga kapatid? Saan po tayo lulugar mga kaibigan? If you are watching right now, please stop smoking. Please stop eating flesh meat, especially yung ating pong red meat because it will not help us. Tapos, ito pa po mga kaibigan, strong evidence says that eating red and processed meat increases the risk of bowel cancer or colorectal cancer. And bowel cancer is one of the most common cancers in Australia. That's why this study is conducted in Australia mga kaibigan. And
Kasi syempre baka sabihin natin, Sister Gladens, Doc Tam, ibig sabihin ba red meat lang yung tatanggalin namin or hindi namin kakainin? Pakinggan po natin ito mga kapatid. Red meat includes beef, lamb, pork, veal, goat, venison, and kangaroo. Ayan, syempre may iba sa ating mga kaibigan from Australia, they're eating kangaroo. Now, processed meat is meat that has been preserved by smoking, curing, salting, yung mga nilalagyan po natin ng preservatives, nitrates and nitrites natin. And this includes yung ating pong mga pinangbe-breakfast, yung ating pong ham, yung ating pong bacon, yung mga salami natin, yung mga sausages natin. Mga kaibigan, yun po ang makaka-cause ng cancer po sa atin pong colon. Now, I believe marami po sa atin ang nagtataka, bakit kaya yung iba nating mga kaibigan or most of our friends who are eating large amounts of asukal, sugar, okay, are having cancers. Bakit po kaya? Ito po mga kaibigan ng sagot. Refined carbohydrates and starches like potatoes, white rice, white flour products, this causes a rapid rise in high blood sugar, a risk which increases the risk of heart attack and diabetes. Now, ito pong diabetes is a factor for heart disease. Now, ito po yung sagot mga kaibigan. A buildup of blood sugar is exactly what some cancer cells are waiting for. Now, if we are waiting for cancers to visit us or to accumulate in our bodies, mga kapatid, ito po yung isang bagay na tayo po ang tumutulong sa mga cancer cells natin para para dumami sila at para tayo po ay magkaroon ng cancer. So, might as well cut down our sugar, mga kaibigan. Now, ito na po. Year 2020, the Harvard Health Publishing said, compared with meat eaters and vegetarians tend to consume less saturated fat and cholesterol and more vitamin C and E, dietary fiber, folic acid, potassium, magnesium, and phytochemicals or plant chemicals such as carotenoids and flavonoids. Yun po mga kaibigan ang makakatulong sa atin para maka-fight tayo ng cancer. Now, hundreds of studies suggest that eating lots of fruits and vegetables can reduce the risk of developing certain cancers, and there's evidence that vegetarians have a lower incidence of cancer than non-vegetarians do. Amen. Alam mo, Dok, tuloy-tuloy yun. Puro mga studies po. Back 2018, sinimula natin nang biglang nagpasiklab na konti lang pala yung makukuha natin kapag konti lang pala yung ating pong iron, yung pagiging busog natin, yung cholesterol natin, yung yung ating pong zinc, yung mga makukuha natin sa ating pong pagkain kapag wala tayong meat na kinakain. Pero ito na po ang studies, mga kaibigan. And we would like to share to you Counsels on Health, page 127 says, I am instructed to bear a message to all our people on the subject of health reform, for many have backslidden from their former loyalty to health reform principles. Sino po nagsabi? Si Mrs. Ellen White. And this is the vision that was given to her by God. We want us, people of the Lord, of our Almighty God, to be loyal followers and children of His, to be loyal health reformers, ito yung not semi. minane. Yes, Actually, pag Doc. sinabing backslider, dating kumakain ka ng gulay, tumalikod ka. Yes. Karamihan naman na nabibinyagan ngayon simula pa lang kumakain So, ang pinopoint natin dito, kailangan talaga ma-educate. At huwag natin balikan yung nangyari nung una, anong binigay sa ating propetisa, yung mensahe ng pangkalusugan, ay ating napabayaan. Kaya nga, sabi nga niya, yung cancer, tumor, and all inflammatory diseases are largely caused by meat eating. So, binigay na ng Panginoon to over 100 years ago. Yes. Kaya nga yung paalala sa atin talaga na kung ayaw magka-cancer sa natural medicine kasi, I'm always emphasizing that anything na naging cause ng pagkakasakit mo, yun yung bagay na dapat alisin mo.
Kung alam mo na nagkasakit ka ng cancer, na ito yung pinanggagalingan, buti ngayon meron ng findings about benzopyrin. Yes. Itong paninigarilyo, di ba? Yes. Ito palang pagkain ng karne eh. Para ka Mostly para ka naninigarilyo, lalo na pagka yung Inihaw. inihaw. Tapos yung methylcolanthrin naman, ito naman yung mga bulalo. Na mga nilutong taba ng hayop. Kaya nga sabi pa nga eh, ano nga sabi? Animal are becoming more and more disease. And it will not be long until animal food will be discarded by many besides Seventh-day Adventists. So kailan talaga natin tanggalin? Pangalawa, yung the liability to take disease is increased tenfold by meat eating. Grabe, Dok. Tenfold. Hindi nagbabago yan. Eh, siyempre pumasok na nga yung mad cow. Na yung mga giniling na patay na hayop, pinapakain sa baka. Kahit nga tilapia, pinapakain pellets eh. Yes, that's Eh, true. meron nga ito, patotoo to, dyan sa parting Bulacan. Eh, nung araw, may mga plaisdaan dyan. Tinutuyo yan. Yung plaisdaan. Tapos pag tuyo, natatambakan ng tayo ng manok. Grabe no, Dok. Tapos dahan-dahan tutubuigan. Tapos ilalagay yung tilapia Oo at nga. bangus. Oo, at yun ang Ang tanong, pagkain anong nila. pagkain ng tilapia? Yun, Dok. Yung mga dumi. Kain ng manok? Oo nga. Tapos kakainin natin. Very realistic. Hi, Tapos mga ang gagawin kaibigan. naman nila, iihaw. May benzopyrin na. Lalagay ng kalamansi. May patis ng konti. Kami mga Bulakenyo, piyesta yan. Alam mo, Doc, no, nais ko lamang din ibahagi sa atin pong mga manonood. Ito pong nakalagay po sa To Be Like Jesus. And this is about obedience, mga kaibigan. What a promise is here made upon condition of obedience. Do you have to cut loose from friends and relatives in deciding to obey the elevated truths of God's Word? Take courage. God has made provision for you. His arms are open to receive you. Come out from among them and be separate and touch not the unclean, and He will receive you. He promises to be a father unto you. Oh, what a relationship is this! Higher and holier than any earthly tie. If you make the sacrifice, if you have to forsake father, mother, sisters, brothers, wife, and children for Christ's sake, you will not be friendless. God adopts you in His family, and you become members of the royal household, sons and daughters of the King who rules in the heaven of heavens. Can you desire a more exalted position than is here promised? Is not this enough? Is God not enough? Mga kapatid, ito To become po yung part of the royal family. Yes, ang sarap Royal pag-usapan. blood. Hindi lang basta yung may mga monarchy, yung may mga prince and princesses, yung may mga kings and queens na mga leaders ng kanila pong countries, but we are a royal priesthood, a holy nation. Tayo yung mga anak ng ating Diyos na naglalang ng buong universe. Yeah. Diba, Amen. Dok? Kasi Kapag imagine, niyakap yun. pag tinanggap mo yung katotohanan sa pamagitan ng pananampalataya, na si Kristo'y tinanggap mo sa buhay mo, royal blood ka na eh. Amen. That's true. Kaya lang, yung pagiging royal blood, talagang babaguhin yung pagkain mo eh. Yes. Palulusugin ka eh. Kaya tataas yung antas ng pamumuhay mo eh. Gagawin kang pinili eh. Amen. Nakakaiba Amen. sa karamihan ng maraming mga tao. Na ito yung point na napakalaki ng tinatawag na pribilehyo ng mga anak na sumusunod sa Kanya. Napuprolong na yung buhay nila, quality pa yung kanilang ganda ng nararanasan nila sa mga buhay ng mga anak niya. Amen. Pero once you disobey, Deuteronomy 28, meron pong tinatawag na kapalit. Di ba merong gantimpala at may gantimpalo? Pag sumunod ka, gantimpala. Yes. Pag sumuway ka, gantimpalo. Kaya yung Ang word ganda na, nun, alam mo, gustong-gusto ko ito eh. Yung mga nakaraang pag-aaral namin eh. Ang training ng mga magulang nung araw, tinuturuan ng mga anak na kung anong sabihin ng kanilang mga magulang, no question asked. Yes. Hindi po pwedeng sasabihin bakit. Susunod ka na lang. At pag nasanay ka na ang magulang mo ay sinusunod mo kahit anong sabihin nila, sigurado malalagay na sa maayos yung buhay mo. Amen. Isang halimbawa ng isang bata, merong isang punong kahoy na mabubuwal na at siya yung mabubuwalan. Ang sinabi ng ama niya, dapa! Dapa!
Yung bata, lumaki siya sa kung ano sabihin ng ama niya. No question us. Ibang bata, bakit po? Dumapa yung bata. Pagdapa ng bata, nabuwal yung puno. Kung hindi dumapa yung bata, patay siya. Yes. Bakit naligtas yung bata? Dahil nakinig siya sa magulang. Dahil what? Dahil sa pagsunod niya. Yun yung tinatawag na pananampalataya niya sa magulang niya. Amen. Na hindi na dapat tanungin pa niya kung bakit kailangang susunod siya. Yes. Ganon din yung tinatawag na pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Na pag sinabi ng Ama, walang tanong-tanong, gagawin talaga niya. Kaya pag sinabi ng Panginoon, bumalik ka na sa original diet, mag-vegetarian ka na, huwag ka na mag-reason. Yes, yes, Lord, Amen. Amen. Alam mo, Dok, ang ganda ng pag-uusap natin, no? Sa atin pong mga manonood. Kung meron po kayong katanungan, kung meron po kayong mga suggestions or mga prayer requests, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. At kami po ay ipapanalangin po namin kayo. At gayon din po mga kaibigan, ay napakaganda pong pinag-uusapan natin yung realidad tungkol po sa isang sakit na kinatatakutan ng lahat. Ngunit hindi naman pala talaga tayo dapat matakot, kundi binigay po sa atin sa Counsels on Health, sa Counsels on Diet and Foods, sa mga libro po na ipinagkaloob po sa atin ng ating pong Panginoon kung ano po ang prevention ng sakit po ng cancer. Kaya mga kaibigan, this is the reality of cancer. And to close At our siguro, sa susunod na episode, bigyan natin sila ng konting idea doon sa may cancer na kung ano yung magandang magagawa nila. Ayan, thank you so much, Doc. Kaya sa atin pong pagtatapos, mga kaibigan, nais po naming ibahagi po sa inyo ang nakasulat po sa Counsels on Health. The question of how to preserve the health is one of primary importance. When we study this question in the fear of God, we shall learn that it is best for both our physical and our spiritual advancement to observe simplicity in diet. Let us patiently study this question. We need knowledge and judgment in order to move wisely in this matter, and nature's laws are not to be resisted, but obeyed. Let us invite Doc Tam to pray for us. Dakila namin Diyos na nasa mga langit, lubos po namin kayong kinikilala at pinagsasalamatan dahil sa sobrang pagpapahalaga po ninyo sa sangkatauhan na hindi po kaya naming abutin yung lalim at bahagi na kung paano ninyo kami pinagkalooban ng pagmamahal na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan na huwag namin mapabayaan unang-una ang aming regalo ng buhay. Tulungan kami lahat, Panginoon, at bigyan ng kakayanan na maging masunurin sa inyo, na matapos naming malaman ang mga pinanggagalingan ng mga karamdaman, ay matutunan namin bumalik sa nagkaloob ng buhay. Patawarin kami sa napakarami namin mga pagkukulang at pagpalain ng gawain ito, Panginoon, sa buong sanlibutan. At ang Hope Channel, Panginoon, na inyong ginagamit ay huwag mahadlangan ng kaaway, bagkus may pagpatuloy at marami pa ang maabot ng pagkalaya sa sumpa ng karamdaman. Panginoon, pagpalain din, Panginoon, ang lahat ng mga viewers namin. Kung mayroon man silang mga dinadala sa buhay, bigyan sila, Panginoon, ng kaluwagan ng kanilang mga kalooban at gawaran ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. At huwag makahadlang ng kaaway na ang ministeryo ng tinatawag na gospel na may kinalaman sa kaligtasan ay may ipagpatuloy at marami ang madala sa inyong dakilang paanan. Maraming pong salamat at patawarin kaming muli sa lahat ng aming mga pagkukulang at aming mga kasalanan. Ingatan kami sa buong araw na ito, Panginoon, at ang pagpapala at bendisyon ng anghel ang inyong ipagkaloob sa inyong mga anak. Maraming pong salamat, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyo pong pagsubaybay sa Hope Channel North Philippines. Nawa po ay samahan niyo po kaming muli alas 4 po ng hapon next week, Sabado pong muli. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.